Magandang araw sa inyo, mga minamahal kong senior. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pag-aalaga sa kalusugan ng mga nakatatanda. Sana pala ay nalaman ko ito ng mas maaga dahil sa loob ng maraming taon, akala ko ang paggising ng 2 o 3 beses bawat gabi ay normal na bahagi lang ng pagtanda. Baka naramdaman nyo na rin ang parehong hirap, ang pagbangon mula sa kama bandang 2:00 o 3:00 ng madaling araw, na halos tulog pa, naglalakad sa malamig na sahig para lang gumamit ng banyo. At pagsapit ng umaga, kahit gaano karaming kape o salabat ang inumin nyo, pakiramdam nyo ay mabigat pa rin ang katawan, pagod, at malayo sa pagiging sariwa. Ang katotohanan po, itong palagiang paghihi sa gabi ay hindi lang nakakainis, ito po ay may kaakibat na panganib. Ang pira-pirasong tulog ay nagpapahina ng memorya, nagpapabagal sa tibok ng puso, at ginagawang mas marupok ang ating immune system. Maraming doktor noon ang naniniwala na wala nang magagawa kundi uminom ng gamot o sumailalim sa operasyon. Ngunit ngayon, may natuklasan ang mga pag-aaral na isang bagay na napakasimple na kahit ang mga eksperto ay nagulat. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang pangkaraniwang bitamina, mura, ligtas, at mabibili sa lahat ng botika na maaaring makatulong sa mga senyor na matulog ng mahimbing sa buong gabi nang walang katapusang pagpunta sa banyo. Bago tayo magsimula, nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Saan po kayo nanonood nito? Anong oras niyo ito pinapanood? Pakiiwan naman po ng komento sa ibaba. Gusto ko po talagang malaman. At kung nakita ninyong makakatulong ang impormasyong ito, paki-like at subscribe naman po para hindi ninyo makaligtaan ang iba pang mga payo na makapagpapabago ng buhay na sadyang idinisenyo para sa ating mga nakatatanda. Dahil ang matututunan ninyo ngayon ay maaaring magbalik sa inyo ng isang bagay na napakahalaga, ang mahimbing na tulog at mas masiglang umaga. Isang tahimik na dahilan kung bakit paulit-ulit na nagigising ang maraming nakatatanda sa gabi ay ang pagbaba ng isang hormone na tinatawag na vasopressin. Noong kabataan pa natin, ang vasopressin ang nagbibigay ng senyales sa ating mga bato, kidneys, na bagalan ang paggawa ng ihi habang tayo ay natutulog. Dahil dito, mas marami ang kayang iimbak ng ating pantog bago ito magpadala ng agarang mensahe sa utak. Ngunit pagkatapos ng edad 60, natural na bumababa ang antas ng vasopressin at nagiging mas sensitibo ang pantog. Sa halip na magpahinga ng mahimbing, mabilis itong nagre-react, minsan ay nagpapadala ng alarma kahit kaunti pa lang ang naiipong likido. Ito ang dahilan kung bakit ang tulog ay parang marupok na pinuputol ng mga pagpunta sa banyo na dati hindi naman kailangan. Para sa mga kalalakihan, ang prostate ay kadalasang nagiging bahagi ng kwento. Habang ito ay lumalaki kasabay ng edad, marahan nitong dinidiinan ang pantog na nag-iiwan ng mas kaunting espasyo at lumilikha ng palagiang pakiramdam na kailangan itong alisan ng laman. Para sa mga kababaihan, iba naman ang pagbabago, ngunit kasing lakas din ang epekto. Pagkatapos ng menopause, bumababa ang mga antas ng estrogen at ang tissue ng pantog ay nawawala ng lakas at pagkaelastiko. Ang resulta ay isang organ na madaling mairita at hindi mapakali kahit na hindi pa naman ito tunay na puno. Ang mga sa pamagamot ay maaari ring makadagdag sa problema. Ang mga tableta para sa alta presyon, mga kondisyon sa puso,
o diabetes ay kadalasang gumaganap bilang diuretics o pampaihi na humihikayat sa mga bato na maglabas ng likido sa buong gabi. Ang mga gamot na ito ay mahalaga, ngunit maaari nilang gawing isang hindi mapakaling siklo ng paggising, paglakad, at pagbalik sa kama nang walang tunay na pahinga ang isang tahimik na gabi. Si Mang Jose, isang 72 taong gulang mula sa Batangas, ay inakala na ito dahil lang sa pagtanda habang pilit niyang dinadala ang sarili sa banyo ng 3 beses bawat gabi. Si Aling Maria, isang 68 taong gulang sa Cebu, ay sinisisi ang kanyang pag-inom ng tsaa sa gabi. Hindi niya namamalayan na ang kanyang mga hormone pala ang nagpapabago ng balanse. Pareho silang nakaramdam ng pagkadismaya hanggang sa natutunan nila ang siyensya sa likod ng kanilang mga katawan. Ang kanilang ginhawa ay hindi nagmula sa pagwawalang bahala sa problema, kundi sa pag-unawa rito. Kaya kung nakikita ninyo ang inyong sarili sa mga kwentong ito, tandaan, ang pag-ihis sa gabi ay hindi lamang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Kapag nalaman nyo na ang mga dahilan, maaari kayong makipagtulungan sa inyong katawan, baguhin ang mga gawi, at makipag-usap sa inyong doktor upang protektahan ang mahimbing na gabi na nararapat pa rin para sa inyo. Maraming nakatatanda ang naniniwala na ang madalas na pagpunta sa banyo sa gabi ay dahil lamang sa edad, ngunit ang ating mga pang-araw-araw na gawi ay maaaring may mas malaking papel na ginagampanan. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pag-inom ng maraming likido pagkalubog ng araw. Ang isang mataas na baso ng gatas, isang dagdag na tasa ng tsaa, o kahit isang mainit na mangkok ng sabaw ay maaaring maging kalmado sa pakiramdam. Ngunit tahimik na pinupuno ng mga likidong ito ang pantog habang sinusubukan ng katawan na magpahinga. Pagsapit ng hating gabi, ang mga bato ay nagtatrabaho pa rin upang salain ang mga likidong iyon at ang tulog ay naaantala ng paulit-ulit na pagnanasang umihi. Ang paglipat ng karamihan ng inyong pag-inom sa umaga at maagang hapon ay maaaring makatulong habang nililimitahan ang mga paghigop sa gabi sa kung ano lamang ang kailangan para sa kaginhawahan o pag-inom ng gamot. Ang isa pang nakatagong dahilan ay ang pagkaing ating pinipili nang hindi namamalayan ang epekto nito sa pantog. Ang mga pagkaing mayaman sa tubig tulad ng pakwan, pipino, o kahit isang malaking mangkook ng sabaw ng gulay ay maaaring mukhang magaan, ngunit gumaganap ang mga ito na parang dagdag na tasa ng tubig. Ang mga maalat na pagkain ay nakadaragdag din sa siklo dahil ang sobrang asin ay humihila ng mas maraming likido patungo sa mga bato na pinipilit silang gumawa ng ihi sa buong gabi. Ang ilang piraso ng atsara o potato chips sa gabi ay maaaring magpaliwanag kung bakit kayo nagigising ng 2:00. Ang mas mahusay na pagpipilian ay isang maliit na bahagi ng prutas ng mas maaga sa araw at panatilihing mas magaan ang hapunan na may mas kaunting matubig o maaalat na pagkain. Ang paraan ng ating pagtulog ay mas mahalaga rin kaysa sa iniisip ng karamihan. Ang paghiga ng nakatihaya na may mabigat na kumot ay maaaring magpataas ng presyon sa pantog at magpataas ng temperatura ng katawan na nag-uudyok ng mas maraming paglabas ng likido. Para sa maraming senior, ang isang mainit o maalinsangang silid tulugan ay komportable sa una, ngunit sa loob ng ilang oras ay lumilikha ito ng pagkabalisa. Ang pagsusuot ng preskong damit, pantulog na gawa sa kuton, at pagpapanatiling malamig ng silid tulugan, mga 20 hanggang 200 degree, ay nakakatulong sa katawan na manatiling kalmado. Natuklasan din
ng ilang nakatatanda na ang bahagyang pagtulog ng nakatagilid ay nakakabawas ng presyon sa pantog na nagbibigay daan para sa mas mahabang tulog. Sa wakas, ang isipan mismo ay may malakas na papel. Ang pagkabalisa, mga nakatagong alalahanin, at kahit na bahagyang tensyon sa gabi ay maaaring magpadala ng mga maling senyales sa pantog. Ang nervous system ay nagiging mas alerto at maling binibigyang kahulugan ng mga nerbiyos ng pantog ang stress na ito bilang isang madaliang pangangailangan. Maraming senior ang nakahiga ng gising hindi dahil puno ang pantog, kundi dahil hindi mapakali ang utak. Ang mga banayad na gawain tulad ng malalim na paghinga, pakikinig sa malambing na musika, o pagsusulat ng mga alalahanin bago matulog ay maaaring magpakalma sa isipan at mabawasan ang mga maling alarma na ito. Halimbawa, isang retiradong guro sa Laguna ang nagsimulang magsulat sa isang gratitude journal gabi-gabi at sa loob ng ilang linggo, ang kanyang mga pagpunta sa banyo sa gabi ay bumaba mula 3 hanggang 1 na lang. Kaya't bagamat nakakaimpluwensya ang pagtanda sa pantog, hindi ito ang buong kuwento. Ang ating iniinom, kinakain, kung paano tayo natutulog, at maging kung paano natin dinadala ang ating mga alalahanin ay maaaring tahimik na humubog sa ating mga gabi. Sa pamamagitan ng pagpansin sa maliliit na pattern na ito at paggawa ng mga banayad na pagsasaayos, maaaring mabawi ng mga nakatatanda ang kontrol at matuklasan na ang mahimbing na tulog ay posible pa rin, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa pagpili. Sa loob ng maraming taon, maraming doktor ang naniniwala na ang madalas na pag-ihi sa gabi ay simpleng bahagi ng pagtanda, isang bagay na hindi na mababago ng walang gamot. Ngunit kamakailan lamang, ang mga pananaliksik ay nagsiwalat ng isang nakakagulat na susi na nakatago sa ating paningin, ang vitamin D. Ang simpleng sustansyang ito na kadalasang isinasama sa magnesium at calcium ay napatunayang nagpapakalma sa pantog at nagpapanumbalik ng mahimbing na tulog. Nagulat ang mga doktor dahil ang vitamin D ay hindi bago o kakaiba. Ngunit ang papel nito sa pamamahinga sa gabi ay matagal nang hindi napapansin. Hindi tulad ng mga matatapang na gamot na may mga side effect, ang bitaminang ito ay gumagana ng dahan-dahan. Sinusuportahan ang natural na ritmo ng katawan at ibinabalik sa mga nakatatanda ang kapayapaan na akala nila'y nawala na magpakailanman. Isipin nyo na lang, isang solusyon na parehong abot kaya at ligtas, na tahimik na nakalagay sa isang estante ng botika habang milyon-milyon pa rin ang nahihirapan bawat gabi. Kinumpirma ng mga siyentipikong pag-aaral ang koneksyon na ito sa makapangyarihang paraan. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga nakatatanda na may mababang antas ng vitamin D ay mas malamang na magising ng paulit-ulit sa gabi. Iniulat ng mga individual na ito ang parehong hindi mapakaling pagtulog at mas madalas na pagpunta sa banyo. Nang maitama ang kanilang vitamin D, ang mga pagbabago ay kapansin-pansin. Mas mahabang tuloy-tuloy na pahinga, mas kaunting pagnanasang umihi sa gabi, at isang mas kalmadong isipan sa paggising. Simple lang ang dahilan. Ang vitamin D ay nakakaapekto sa maraming sistema ng sabay-sabay, mula sa lakas ng buto hanggang sa balanse ng immune system, at ang kalidad ng tulog ay bahagi ng mas malaking larawang ito. Kahit ang bahagyang kakulangan ay maaaring mag-iwan sa katawan na hindi matatag, habang ang pagpapanumbalik sa normal na antas ay nagbabalik ng banayad na ritmo ng pahinga. Inamin ng mga doktor
na sumuri sa mga pag-aaral na ito na namangha sila sa kung gaano kalakas na naimpluwensyahan ng isang sustansya ang parehong pagtulog at kontrol sa pantog. Ang isa pang dahilan kung bakit napakahalaga ng vitamin D ay ang epekto nito sa mga kalamnan at nerbiyos sa ibabang bahagi ng katawan. Ang malalakas na kalamnan sa balakang, pelvic muscles, ay nagsisilbing natural na suporta para sa pantog na pinapanatili itong matatag at binabawasan ang mga maling senyales. Tumutulong ang vitamin D na mapanatili ang lakas ng kalamnan na ito na pinipigilan ang panghihina na kadalasang dumarating kasabay ng edad. Sinusuportahan din nito ang mga nerbiyos na nagsasabi sa pantog kung kailan ito tunay na puno, sa halip na magpadala ng mga agarang alarma ng masyadong maaga. Sa madaling salita, pinapanatili ng bitamina na gumagana ng maayos ang mga kalamnan at ang kuryente ng pantog upang hindi mag-overreact ang katawan sa kaunting ihi. Para sa mga senior na nakikipagbuno na sa mas mahinang mga kasukasuan o mga problema sa balanse, ang dagdag na katatagan na ito ay maaaring makapagpabago ng buhay. Ang mas kalmadong pantog ay nangangahulugang mas ligtas na gabi, mas kaunting mapanganib na paglalakbay sa dilim, at mga umaga na nagsisimula sa enerhiya sa halip na pagkapagod. Kaya kapag sinabi ng mga doktor na sila ay nagulat, hindi ito dahil bago ang vitamin D, kundi dahil ang nakatagong kapangyarihan nito na ibalik ang pahinga ay matagal nang minaliit. Para sa mga senior na naghahanap ng mga kasagutan, ang pagtuklas na ito ay higit pa sa siyensya. Ito ay pag-asa. Pag-asa na ang susunod na gabi ay maaaring maging iba at ang mahimbing na tulog ay maaaring bumalik muli. Ang vitamin D ay madalas na tinatawag na sunshine vitamin. Ngunit ang mga epekto nito ay higit pa sa mga buto at calcium. Isa sa mga tahimik nitong tungkulin ay ang pagtulong sa pag-regulate ng mga hormone na nakaka-impluwensya kung gaano kahimbing ang ating tulog. Ang sapat na vitamin D ay sumusuporta sa produksyon ng melatonin, ang hormone na nagsasabi sa utak na oras na para magpahinga. Kapag mababa ang antas ng vitamin D, maaaring humina ang produksyon ng melatonin na nag-iiwan sa mga nakatatanda na gising o nagigising ng madalas. Ito ang dahilan kung bakit napapansin ng ilang senior na mas payapa ang kanilang gabi kapag balance ang kanilang vitamin D. Hindi ito mahika, kundi isang natural na paraan kung paano ginagamit ng katawan ang mga sustansya upang mapanatili ang ritmo at pahinga sa pagkakatugma. Ang isa pang paraan kung paano nakakatulong ang vitamin D ay sa pamamagitan ng paggana nito kasama ng mga bato, kidneys. Ang mga bato ang natural na filter ng katawan na kumukontrol kung gaano karaming tubig ang nagiging ihi. Sa gabi, dapat silang bumagal na nagbibigay sa atin ng walang patid na tulog. Kung walang sapat na vitamin D, maaaring humina ang mekanismong ito ng pagbagal na humahantong sa mas maraming produksyon ng ihi pagkatapos ng oras ng pagtulog. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may kakulangan ay madalas magising ng 2 o 3 beses sa isang gabi. Hindi dahil uminom sila ng sobrang tubig, kundi dahil ang kanilang mga bato ay patuloy na gumagana na parang araw. Kapag naibalik ang vitamin D, natututo muling magpahinga ang mga bato at ang pantog ay may mas kaunting dahilan para abalahin ang pagtulog. Ang immune system ay nakasalalay din sa vitamin D at ang koneksyon na ito ay umaabot din sa pantog. Ang mababang antas ng vitamin D ay nauugnay sa mas mataas na antas ng pamamaga, inflammation, na maaaring gawing mas sensitibo at iritable
ang tissue ng pantog. Ang mga senior na may paulit-ulit na iritasyon sa pantog ay madalas na naglalarawan ng parehong siklo. Isang hindi mapakaling katawan, isang nakakainis na pagnanasa, at isang gabi na nahahati sa mga pira-piraso. Sa pamamagitan ng pagpapakalma sa pamamaga, tinutulungan ng vitamin D ang pantog na kumilos ng mas matatag, binabawasan ang mga maling alarma, at pinapayagan ang nervous system na manatiling tahimik hanggang umaga. Kapag ikinumpara natin ang dalawang nakatatanda, kapansin-pansin ang pagkakaiba. Ang isang taong may malusog na antas ng vitamin D ay kadalasang mas mahaba ang tulog, mas malinaw ang pakiramdam sa paggising, at mas bihira pumunta sa banyo sa gabi. Samantala, ang isang taong may kakulangan ay maaaring makaramdam ng pagod kahit na 8 oras ang ginugol sa kama, na may mga gabing putol-putol at mga umagang nababalot ng pagkapagod. Ipinapakita ng pagkakaibang ito kung bakit ngayon ay hinihimok ng mga doktor ang mga senior na suriin ang vitamin D ng kasing ingat ng blood pressure o kolesterol. Ang pag-unawa sa sustansyang ito ay nangangahulugan ng higit pa sa mga numero sa isang resulta ng laboratorio. Nangangahulugan ito ng pagprotekta sa dignidad ng isang magandang tulog sa gabi, pagbabawas ng mga nakatagong panganib sa kalusugan, at pagbawi ng mga umagang puno ng enerhiya sa halip na pagkapagod. At ang magandang balita ay ito'y isang bagay na abot kamay, isang tahimik na pagsasaayos na maaaring magbalik ng kontrol sa inyong mga gabi at kapayapaan sa inyong mga araw. Isa sa mga pinakanatural na paraan upang mapabuti ang antas ng vitamin D ay sa pamamagitan ng sikat ng araw sa umaga. Mga 15 hanggang 20 minuto lamang ng banayad na pagkabilad sa araw sa mukha at braso ay maaaring magbigay sa katawan ng isang malusog na tulong. Para sa maraming nakatatanda, ang isang maikling paglalakad sa hardin o ilang minutong pag-upo sa beranda ay parehong nakaka-relax at nakapagpapanumbalik ng lakas. Ang pagkain ay maaari ring magbigay ng vitamin D, bagamat sa mas maliit na halaga. Ang matatabang isda tulad ng salmon o mackerel, mga itlog na kasama ang pula, at mga fortified na pagkain tulad ng gatas o orange juice ay lahat nakakatulong. Bagamat ang pagkain lamang ay maaaring hindi ganap na makatama sa isang kakulangan, ang pagsasama-sama ng pagkain at sikat ng araw ay tumutulong sa katawan na bumuo ng isang matatag na pundasyon. Ang mga suplemento ay madalas na kinakailangan kapag hindi sapat ang sikat ng araw at pagkain, lalo na para sa mga senior na nakatira sa mas malamig na rehiyon o sa mga gumugugol ng kaunting oras sa labas. Sa pangkalahatan, inirerekomenda ng mga doktor ang pagitan ng 600 at 800 international units IU ng vitamin D araw-araw para sa mga nasa hustong gulang na higit sa 65. Ang halagang ito ay itinuturing na ligtas at epektibo para sa karamihan ng mga tao. Maraming nakatatanda ang pumipili ng simpleng mga tableta o soft gel na mura at madaling mabili. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging pare-pareho. Pag-inom ng bitamina araw-araw sa halip na simulan at itigil ito ng hindi regular. Maaari ring suriin ng isang pinagkakatiwalaang doktor ang mga antas sa dugo at iakma ang dosis kung kinakailangan. Ang vitamin D ay pinakamahusay na gumagana kapag isinama sa iba pang mga sustansya na sumusuporta sa pagsipsip at paggana nito. Tinutulungan ng magnesium na i-activate ang vitamin D sa loob ng katawan, habang ang zinc ay nag-aambag sa malusog na immune response. Kung wala ang mga partner na ito,
kahit na ang isang suplemento ay maaaring hindi maabot ang buong potensyal nito. Ito ang dahilan kung bakit maraming doktor ang nagmumungkahi ng isang balanseng dieta na may mga mani, buto, madahong gulay, at whole grains kasabay ng vitamin D. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang pag-iingat. Ang pag-inom ng sobrang vitamin D ay maaaring magpataas ng antas ng calcium sa dugo na lumilikha ng mga panganib para sa mga bato at puso. Naniniwala ang ilang tao na kung ang kaunti ay mabuti, ang mas marami ay tiyak na mas mabuti. Ngunit hindi ito totoo. Ang matataas na dosis na iniinom ng walang gabay medikal ay maaaring magdulot ng pagduduwal, panghihina, at maging ng mga mapanganib na komplikasyon sa paglipas ng panahon. Ang pinakaligtas na landas ay magsimula sa mga inirekomendang halaga at ipasuri ang mga antas sa pamamagitan ng regular na pagsusuri sa dugo. Ang pakikipagtulungan sa isang doktor ay tinitiyak na ang vitamin D ay magiging isang mapagkukunan ng paggaling, hindi ng pinsala. Ang sikat ng araw, balanseng pagkain, ligtas na mga suplemento, at kaunting pag-iingat kapag pinagsama-sama ay lumilikha ng isang plano na nagpoprotekta sa pagtulog, nagpapalakas ng kalusugan, at nagpapanumbalik ng kumpiyansa. Isa sa pinakasimple ngunit pinakamabisang gawi ay ang pagsasaayos kung paano tayo umiinom ng tubig sa buong araw. Maraming nakatatanda ang nakakalimutang uminom sa umaga at pagkatapos ay sinusubukang bumawi sa pamamagitan ng pag-inom ng ilang baso sa gabi. Ang huling pag-inom na ito ay nagtutulak sa mga bato na manatiling aktibo matagal pa pagkatapos na handa ng magpahinga ang katawan. Ang mas mahusay na paraan ay ang pantaay na pamamahagi ng pag-inom ng tubig sa pagitan ng almusal at kalagitnaan ng hapon at unti-unting bawasan ito pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Para sa mga umiinom ng gamot sa gabi, sapat na ang ilang maliliit na higop para komportableng malunok ang mga tableta nang hindi pinupuno ang pantog. Ang mga pagkain sa gabi ay mayroon ding tahimik ngunit makapangyarihang papel sa kaginhawahan ng pantog. Ang mga pagkain at inumin na tila hindi nakakapinsala tulad ng isang baso ng orange juice, isang hiwa ng pakwan o isang tasa ng tsaa ay maaaring makairita sa lining ng pantog at mag-udyok ng mas madalas na pagnanasang umihi. Ang caffeine mula man sa kape, tsaa o tsokolate ay nagsisilbing natural na pampaihi. Ang pagpili ng mas magaan na hapunan na may mga lutong gulay, butil, at walang taba na protina sa halip na matutubig na prutas o mga acidic na pagkain ay nakakatulong na ayusin ang sistema ng panunaw at binabawasan ang presyon sa pantog. Kung paano tayo natutulog ay kasing halaga rin ng ating kinakain o iniinom. Ang pagtulog ng nakatagilid sa kaliwa ay nakakabawas ng presyon sa pantog at nagpapabuti ng sirkulasyon na nagbibigay sa mga bato ng pagkakataong magpahinga ng mas lubusan. Mahalaga rin ang temperatura ng kuwarto. Inirerekomenda ng mga eksperto ang 20 hanggang 25 degree ventilasyon para sa mas mahimbing na tulog. Ngunit maraming nakatatanda ang pinapanatiling masyadong mainit ang kanilang mga silid-tulugan na humahantong sa pagpapawis, pagkauhaw, at hindi mapakaling gabi. Ang pagsusuot ng preskong damit, pantulog na gawa sa kuton sa halip na makakapal na tela ay nagbibigay daan sa katawan na manatiling malamig at kalmado. Sa wakas, ang banayad na ehersisyo ay nagpapalakas sa mga kalamnan na sumusuporta sa pantog at nagpapabuti ng pangkalahatang enerhiya. Ang isang maikling araw-araw na paglalakad
kahit 9 hanggang 15 na minuto sa isang matatag na bilis ay naghihikayat ng sirkulasyon at nakakatulong na bawasan ang pamamaga sa mga binti. Ang simpleng pag-angat ng sakong heel raises habang nakatayo malapit sa isang pader ay nagpapabuti ng lakas ng binti at daloy ng dugo. Ang mga ehersisyo sa pelvic floor na kadalasang tinatawag na Kegel ay nagbibigay sa pantog ng mas matibay na pundasyon na binabawasan ang pagkaapurahan at pagtagas. Kapag pinagsama-sama, ang mga gawin na ito ay lumilikha ng isang malakas na sistema ng suporta. Ang pagsasaayos ng oras ng pag-inom ng tubig, pagpili ng mas kalmadong pagkain sa gabi, pagpapahinga sa isang mas malamig na silid, at pagpapanatiling aktibo ng katawan ay lahat nagtutulungan upang mabawasan ang mga pagpunta sa banyo sa gabi. Isa sa pinakamalakas na maling akala na dala ng maraming senior ay ang paniniwala na ang paggising para umihi ng ilang beses bawat gabi ay normal na bahagi lang ng pagtanda. Bagamat nagiging mas sensitibo ang pantog habang tumatanda, hindi ito nangangahulugan na hindi na maaaring mapabuti ang problema. Maraming nakatatanda ang tinatanggap na lang ang pira-pirasong tulog bilang kanilang kapalaran kahit na ang mga simpleng pagbabago ay maaaring magpanumbalik ng payapang pahinga. Ang paninindigan sa ideya na walang magagawa ay madalas na humahantong sa hindi kinakailangang pagdurusa. Ang katotohanan ay ang pagtanda ay isang salik, ngunit hindi ito ang buong kwento, at ang maliliit na pagsasaayos ay maaaring magdulot ng tunay na ginhawa. Ang isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pag-iisip na ang pag-inom ng mas kaunting tubig sa buong araw ay makakapigil sa pag-ihi sa gabi. Sa katotohanan, ang dehydration ay nagpapahirap sa mga bato sa gabi na sa totoo lang ay nagpapataas ng pagnanasang umihi. Ang katawan ay pinakamahusay na gumagana kapag ang mga likido ay pantay na ipinamamahagi sa umaga at hapon, na nagpapahintulot sa mga bato na mag-filter ng dahan-dahan bago magpahinga. Ang ikatlong hindi pagkakaunawaan ay ang paniniwala na ang paghihi sa gabi ay nauugnay lamang sa prostate. Bagamat ang paglaki ng prostate ay tiyak na maaaring magdulot ng pagkaapurahan sa mga lalaki, hindi ito ang tanging dahilan. Ang mga kababaihan ay nakakaranas din ng madalas na pag-ihi sa gabi, kadalasan dahil sa mga pagbabago sa hormones, pagiging sensitibo ng pantog o mga gamot. Ang paglilimita sa paliwanag sa prostate ay nag-aantala ng iba pang mga solusyon na maaaring makatulong. Sa wakas, maraming tao ang binabaliwala ang mga bitamina bilang hindi mahalaga, na ipinapalagay na tanging mga deresetang gamot lamang ang may kapangyarihang magbago ng kalusugan. Ngunit ang mga sustansya tulad ng vitamin D ay may mahalagang papel sa pag-regulate ng pagtulog, pagpapakalma sa pantog, at pagbabawas ng pamamaga. Bagamat maaaring kailanganin ang mga gamot para sa ilang mga kondisyon, ang mga suplemento ay nagbibigay ng pundasyon na nagpapahintulot sa katawan na gumana ng maayos. Ang pagwawalang bahala sa mga ito ay tulad ng pagtatangkang magtayo ng bahay na walang mga blok. Ang mga maling akalang ito ay makapangyarihan dahil inuulit-ulit na ang mga ito sa loob ng mga dekada. Ngunit ang pagkapit sa mga ito ay lalo lamang nagpapalalim sa pagkadismaya. Kapag naunawaan ng mga senyor na ang pagtanda ay hindi katumbas ng kawalan ng magawa at na ang hydration, nutrisyon, at simpleng mga gawi ay tunay na mahalaga, bumabalik ang pag-asa. At kasama ng pag-asa ay ang pagkilos, ang unang hakbang tungo sa mas tahimik na gabi
at mas masiglang umaga. Sa Batangas, isang 74 taong gulang na lolo na nagngangalang Mang Roberto ang gumugol ng maraming taon sa paniniwalang ang kanyang pira-pirasong tulog ay hindi na maaayos. Bawat gabi ay gumigising siya ng 2 o 3 beses para lakarin ang mahabang pasilyo patungo sa banyo na mabigat at hindi matatag ang mga hakbang sa dilim. Nagsimula siyang matakot na madulas, ngunit tinanggap niya ito bilang halaga ng pagtanda. Pagkatapos, sa isang regular na pagbisita, iminungkahi ng kanyang doktor na suriin ang kanyang antas ng vitamin D na lumabas na mas mababa kaysa sa inaasahan. Sa isang maliit na pang-araw-araw na suplemento at pagbabago sa mga gawi sa gabi, dahan-dahang napansin ni Mang Roberto ang isang pagkakaiba. Sa loob ng 1 buwan, natutulog na siya ng halos 7 oras ng diretso, gumigising na may sapat na pahinga para muling makasalo sa almusal ang kanyang mga apo. Ang dating tila isang walang pag-asang paghina ay naging isang paalala na kahit ang maliliit na pagbabago ay maaaring magbalik ng kagalakan at lakas. Sa kabilang dako sa Cebu, si Aling Mina, isang taong gulang na retiradong guro, ay may katulad na kwento. Madalas siyang uminom ng tsaa sa gabi sa paniniwalang nakakakalma ito ng kanyang nerbiyos. Ngunit nag-iiwan ito sa kanya nagising tuwing 2:00 ng umaga. Nahihiya siyang banggitin ito sa kanyang pamilya sa pag-aakalang walang makakaintindi. Isang araw, matapos siyang hikayatin ng kanyang anak na babae, inilipat niya ang kanyang pag-inom ng tsaa sa hapon at nagsimulang uminom ng katamtamang suplemento ng vitamin D. Nagulat siya sa pagkakaiba, mas kaunting pagpunta sa banyo, mas mahabang tulog, at mga umaga kung saan mas matalas ang kanyang isip. Sinabi niya sa kanyang mga kapitbahay, "Akala ko ito'y dahil lang sa edad ko. Pero ngayon, nakikita ko na nakikinig pa rin ang aking katawan kapag inaalagaan ko ito." Ang kanilang mga paglalakbay ay may iisang aral. Ang katawan, kahit sa mga huling taon, ay mayroon pa ring kakayahang umangkop, bumawi, at gumaling. Ang paghihi sa gabi at pira-pirasong tulog ay hindi kailangan maging kahulugan ng mga huling kabanata ng buhay. Sa pamamagitan ng pansin sa mga bitamina, banayad na pagsasaayos sa pamumuhay, at lakas ng loob na subukang muli, maaaring mapanibago ang kalusugan. Hindi pa huli ang lahat. Para bawiin ang regalo ng payapang tulog at mas masiglang umaga, at para sa sino mang nakikinig ngayon, tandaan, ang iyong kwento ng pagbawi ay maaaring magsimula sa isang maliit na pagpili lamang ngayon. Habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, nagiging malinaw ang mensahe. Ang vitamin D ay hindi lamang isa pang suplemento sa isang istante. Ito ay isang natural na susi na tumutulong sa mga nakatatanda na mabawi ang payapang tulog at mabawasan ang paghihi sa gabi. Sa napakatagal na panahon, marami ang tumanggap sa pira-pirasong tulog bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ngunit ipinapakita ng agham na ang katawan ay maaaring tumugon kapag binigyan ng tamang suporta. At ngayon, isang mas personal na paalala. Ginugol ninyo ang inyong buhay sa pag-aalaga sa inyong mga anak, inyong asawa, inyong pamilya, na madalas na inuuna ang kanilang mga pangangailangan kaysa sa inyo. Ngunit ang inyong katawan, kahit ngayon, ay humihingi pa rin ng pangangalaga, atensyon, at kabaitan. Hindi kahinaan ang maghanap ng pahinga. Ito ay karunungan. Ang pagpapahintulot sa inyong sarili ng regalo ng walang patid na tulog ay hindi pagiging makasarili. Ito ang pinakamahusay na paraan upang manatiling malakas at malaya para sa mga darating na taon.
Isipin nyo ito bilang pagbibigay sa inyong sarili ng parehong habag na ibinigay ninyo sa iba sa loob ng mga dekada. Kaya narito ang aking imbitasyon. Subukan ang maliliit na pagbabagong ito sa loob lamang ng 7 araw. Pansinin kung paano nagsisimulang magbago ang inyong pagtulog at mga umaga. Mag-iwan po kayo ng komento na may salitang pag-asa upang malaman ng iba sa komunidad na ito na hindi sila nag-iisa sa kanilang paglalakbay. At kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, pakitandaan pong mag-subscribe, i-like, at i-share ang impormasyong ito para mas maraming senior ang makahanap ng daan pabalik sa payapang gabi at mas masiglang umaga.